Ito naman ang ating itatanim ngayon. Yan. Ito yung fortune plant. At lucky plant pa na sinasabi ito nung araw. Yan ang itatanim natin ngayon. Kasi 1 week na rin siguro na nakababad dito sa tubig. Ayun nga, lumalabas na yung kanilang mga ugat. Kaya ilipat na natin. At ito yung ating potting mix. At dahil papatubuin pa lang naman natin, dito muna natin ilalagay sa growing pot na itim. At hopefully mabuhay sila lahat kasi napaarawan ko kahapon. Tapos, ito naman isa, ito din, pagpapatubuan na naman natin ito ng talong na bigay sa akin ng aking friend sa kapitbahay na si Rochelle. Ayan, kaya si Rosel pala. Ayan, kaya dito naman natin papatubo yung ating talong. Ito ay mga pinagbasyuan lang ng mga food deliveries na ino-order natin. Pwede itong gamitin pagpatubuan natin ng mga gulay o mga halaman para hindi na tayo gumastos pa ng ano ba to? Seed tray o kaya yung ano bang tawag nun? Nakalimutan ka na. Basta yun. Kaya dito na tayo magpatubo ng talong. Okay. So, ngayon, uunahin natin itong mga fortune plant. Hinahawi na naman, ito na naman, hawi na naman ako ng hawi ng buhok kasi kailangan na ni Lola mag-electric fan pag nandito sa halamanan kasi maraming lamok. At saka, para hindi tayo masyadong pawisan. Kasi kailangan tayo nakalong sleeve pag nagkahalaman. Gawa nung mahirap nang makagat tayo ng lamok. At saka, protection din sa pagkakasugat o pagkakagalos. Kaya dapat, naka-cotton long sleeve tayo. Itong denim na to, manipis lang ito. Soft denim ito na, na dati pinaglalabas ko. Pero ginagawa ko ng pag-gardening kasi medyo presko siya sa katawan, gawa nga ng cotton lang siya at manipis. Yung protection na rin natin sa kagat ng lamok at sa ibang insekto na pwedeng kumapang agad sa ating braso. Ayan. May lumilipad na lamok eh. Ay, baliktad pala yung aking guantes kaya pala hirap siyang suotin. Yung kaliwa na punta sa kanan. Din natin. At nagkuguantes din tayo, protection din nung iniingatan natin sa daliri natin, protection sa pagkasugat at pagkagalos din. Hindi lang kaartean, kundi protection na rin natin yan. Pipiliin natin itong kamukha kasi sila yung ating tatanim. Ito, dapat tatlo sila. Pero nahiwalay itong isa. Yan. Hindi sila pantay-pantay ng taas. Para maganda pag i-display natin ito sa indoor o kaya kahit sa labas ng bahay natin sa may gate, ganyan. Sana mabuhay sila kasi nahayaan kong naarawan tapos konti yung tubig. O, may pagkakamali ako kahapon. Nakita ko nga yung sprout niya eh. O yung sipol, medyo lumubog ng konti, maaaring nalanta pero sana nga mabuhay pa rin. Ayan. Ganyan sila para pag tumubo, hindi layer sila. Madandahan pa.
Okay, tapos na itong isa. One down na tayo. Yan. Ang laki kasi ng paso. Sayang kasi yung lupa na ano, na magagamit. Kasi maliit naman yung ating itatanim. Ito lang, naghahanap ako ng ano eh. Ayan. Ayan. Lagyan natin dito. Ay, hindi rin sila pantay-pantay ng taas. Gaya din nung nauna natin tinanim. Ayan, tuloy. Paubos na yung ating lupa. Sana mabuhay natin ito. Yan. Para may pang-indoor tayo. Okay. Tapos na. Tapos, ito naman tayo. Magpatubo na tayo ng ating eggplant. Alam niyo ba itong eggplant na to? White siya. Puti na eggplant. Kaya natutuwa ako. Nakita ko kasi pinost ng aking friend. Tapos, nag-message ako sa kanya para manghingi ako ng binhi. Kaya, ayun. Tama-tama naman, may hinog na sa kanyang tanim. Kinuha ko. At ito, ipapatubo natin ngayon. Tapos kailangan dalawa para marami mapatubo natin. Okay? Ito yung ating seeds. Teka, kukuha ko. Ayan. Yan yung ating seeds ng talong. Itanim na natin. Ayan. Tapos, dadagdagan natin ngayon ng lupa sa bandang ibabaw niya. Ayan. Saka natin diligin. Saya. Sa totoo lang meron pa. Kaya lang hindi pwedeng masyadong makapal. Ayan, maglinis muna tayo dito. Tapos para madilig na natin agad.